Hi guys, kumusta po ulit mga ka-single lady here? Kumusta mga baguhan na aking mga viewers? Meron po tayo mga iilan na mga viewers dito, mga baguhan mga may guys. So today is Sunday. Ayan, so nag-church po tayo guys. Hindi na ako nag dress kasi yung aking mga gamit, yung ating mga damit, yung ating mga dresses ay nasa bagahe na guys, hindi na natin makalkal pa. So now, ito na yung outfit ko na nag-church. First time ko guys na ganito yung outfit ko. Look at that. Oh. Ayan. So, ito yung ating pang-travel sana guys, pauwi ng probinsya. So, dahil nagmamadali ako kanina kasi alas 9 na umalis ako kanina guys. Sorry, nabubunol ako sa pagmamadali na yata para naman ay makauwi tayo sa bahay. So yeah, ito na yung sinuot ko guys. Hindi naman siya masyadong diba? Hindi naman siya maano dito sa dibdib. Yung kumbaga parang sexy lang yung dito, walang takip. So hindi na ako ito talaga yung pang travel ko guys, kasi nga siya, comfortable ako dito na pang travel natin. So ito na yung sinuot ko ngayon, Sunday. So wala namang sinabi, sa bagay yung sabi ni Lord na magsuot kayo ng formal, kumbaga banal na mga kasuotan, yung hindi ka pansin-pansin, yung ganun ba guys, di ba? So pasensya na hindi ako nakapag-dress ngayon. So doon sa church parang nanibaguhan sila sa akin. Sabi nila, "Uy sister, para kang magta-travel." Sabi nila, "Saan bang alis natin?" Or yung isa sabi niya sa akin, "Sino ang kadit mo ngayon sister?" Sabi ng isa sa akin. So parang nahiya ako kanina guys. Sabi ko, sabi ko wala na kasi akong damit. Hindi ko na yung damit ko kasi nasa bagahe na lahat. Hirap na magkalkal, lalo na't magmamadali ka tapos magkalkal ka pa. So yun ang sinabi ko kanina doon sa loob ng church namin mga may guys. So ayan, dito tayo sa dating tagpuan natin as usual. Ito naman talaga, wala na tayong ibang tagpuan dito. May aking payong. Ayan, so may ko dito guys, may nabili ako. Ito guys, Sprite. So mag-inom muna tayo kasi masyadong mainit. Tapos pasensya na kasi naka-shade tayo. Masakit talaga yung mata ko guys pag ganito masyadong maliwanag. Masakit po talaga siya dahil doon sa yung bang nagtatrabaho ka rin ng online, ganun, parang naging komplikado na yung paningin ko. Inom tayo Sprite. So actually yung pinili ko kanina guys, hindi Sprite. Yung gusto ko is yung yung buko juice, yung gusto ko kanina. Yung naka-bottle lang siya pero mahal, 40 pesos. Hindi ko na siya na-afford kasi yung pera ko lang na pauwi is 30 pesos na lang. O diba, 30 pesos na lang talaga. So ito, 8 pesos yung butter coconut. Ayan, so ito na lang yung panawid gutom natin, pantawid gutom sabi nila. So kainin ko muna ito guys bago tayo papasok sa loob doon sa bahay. Malapit lang naman, ilang hakbang lang, so bahay na. Dito lang tayo muna. At na-miss ko kayo dito na side mga may guys. Miss yung mga ka-single lady, sa lahat po ng mga dyan guys, sa lahat po ng mga naghihintay ng aking vlog. Pasensya na po kayo sa aking mga loyal dito na kaibigan. Pasensya na po kayo talaga kasi nga po stress po talaga ako. Hindi ko na maisip pa kung ano yung content or ano yung aking sasabihin. Grabe, hindi ko na maisip to isusulat pa ba para maisip mo? Kailangan bang i-memorize? Hindi naman yata guys. So yeah, gaya na sinabi ko guys na parang 2 weeks ago na hindi ako nakapag-upload dahil
Iwan ko guys, masama yung pakiramdam ko, masakit yung aking mga kasukasuhan, lahat na masakit, yung batok ko, lahat yung ulo ko, pabalik-balik yung sakit ng ulo ko. And yes, thanks God talaga na ngayon, first Sunday ng August, nag-church talaga ako. Bahala na kung ano sabihin nila sa akin, kasi yun talaga ang kailangan ng katawan ko eh. Kumbaga, hindi lang yung pagkain, hindi lang yung mga masasarap na pagkain yung kailangan natin, kundi yung word of God, kundi yung presensya din ng Panginoon guys. Yun talaga importante sa atin dito guys. Hindi ako nagmamayabang. So pagpasok ko dun sa church kanina guys, nag-worship na sila kasi medyo nahuli na ako ng mga 10 minutes, nahuli ako. So nagwo-worship na sila. So yung pag-worship nila pagkatapos doon ay may nagdasal sila, at magdasal ka rin sa sarili mo. So nagdasal ako guys. Alam nyo ba guys, ang sarap ng pakiramdam ko talaga na nagdasal ako kay Lord. Sarap talaga ng pakiramdam guys, promise. So yeah, as usual guys, dito man tayo palagi, 'di ba? Kasi ito yung ating tagpuan dito. Ayan, so mamiss ko itong lugar na ito. Ayan yung lumang building. Ayan yung naagnas na building na yan dyan sa previous vlog natin guys. So mamiss ko itong lugar na ito. Sana makauwi rin ako ng maayos. Ayan, presko talaga dito guys, sobrang presko dito kapag ganito. Ayan, preskong presko po siya talaga. Ayan. May nagbabasketball doon sa bandang dulong doon. So may naglakad guys, namili po yan ng ng pang lunch yata. Ayan, katulong po yan guys, katulong yan dito sa loob, tapos may dala siyang bata. Ayan, mainit, naglakad ang bata. So ayan guys, sharing lang po itong video dito guys, sharing lang po ito sa inyo guys, kasi nga po expected ko na po talaga guys na makauwi na ako noong last week pa, kasi may nahanap na ako guys na yung kapalit sa bahay. Ayan, so ayaw naman nila kasi ang gusto nila yung taga probinsya. So yung taga probinsya naman, naghanap ako doon, ayaw din kasi malayo na yung Maynila. Kasi nga kapag may mga sakuna or kapag may mga problema, hindi makauwi-uwi agad yung taga probinsya. So naisip ko tuloy mga may guys, bakit ayaw nila ng ayaw nila ng taga dito, taga Cavite City, kasi ang sabi mga daw, ganito ganyan, mga negative na pinapangunahan na nila yung mga tao na never pa nila na na-try, never pa nila nasubukan. So kagaya ko dati before na nung dumating ako dyan, wala yan silang tiwala sa akin, never yan sila nagtiwala, always naka-check sa camera. Ako sanay naman ako sa camera kasi 10 years tayo sa abroad, di ba? So wala akong pakialam diyan sa camera. Kumakain ako na andyan yung camera, nakatingin yung camera. So yung iba naman hindi sila makomportable kapag may camera. So ako naman, wala yan sa akin. Pakialam ko ba diyan sa camera na yan, di ba? So kakain talaga ako, kapag nagutom ako, kakain ako. Kapag napagod ako at kapag natapos ko na yung aking mga trabaho, yun, papahinga ako. Kasi meron yan sa lunad, meron yan sa batas ng mga katulong. Kung sino ka man dito na katulong, I will encourage you guys, wag tayong magpaka bububuhan sa ating mga amo. Ipaglaban nyo yung karapatan ninyo, kasi ngayon wala nang sahuran na 7,000, 6,000, walang sahuran. So nasa inyo na kung gusto nyo yung offer nila, kung gusto niyo yung alok nila, nasa inyo na. Kasi ako never ako na ng ganyang klaseng sahod, kasi ang mahal ng bibilhin ngayon. Umaangal nga sila na meron silang mga trabaho, malalaki yung sahod nila, umaangal nga sila, di ba? Tayo pa ba kaya na may mga binubuhay tayo ng mga anak natin sa probinsya? So ito, sharing lang to guys, kasi experience ko po to sa aking buhay ngayon. So parang kinausap ko na uuwi na ako kasi meron na akong ticket, adjust ng August, meron na akong ticket. So sabi pa na baka sa tapusin ko muna daw itong August. Bakit ko siya tatapusin yung August? Kasi nga naman meron na akong ticket. So
sinong babayad doon sa ticket ko? Ika-cancel ko ba yung ticket ko kasi nakapagbayad na ako doon, or i-extend ko na naman? Ganon. So yung promise ko doon sa anak ko hindi na natupad, kasi yung promise ko doon sa kanya is magpasyal kaming dalawa, ipasyal ko siya. Yun ang promise ko sa kanya. Kasi kagabi namasyal yan sila, na umuwi na ng umuwi na ng madaling araw na. So hindi na ako, mula nung umuwi sila, hindi na ako nakatulog-tulog. Sobrang yung yung sarili ko, na-pressure na ako, ayun, na natutoxic na, ganun, na anxiety na, hindi na ako halos makatulog-tulog pa sa gabi. So kaya nga guys, gusto nila ng taga-probinsya kasi hindi na makapagreklamo. Oo, yun ang gusto nila. Gusto nila yung taga-probinsya na kagaya ko, kasi hindi na makapagreklamo kasi malayo takot na umuwi agad kasi walang pera. Pero para sa akin, kagaya ko na may hinahabol ako dun sa amin, ito, kaligtasan to for the safety din sa aking anak, na magiging siya doon, magiging malaya, na makagala-gala doon sa amin. So hindi ko lang siya sasabihin dito guys kung ano po yung problema ko talaga. So hoping na ma-share ko dito sa inyo, kasi part na po to sa aking journey talaga mga may guys. Ito po yung kumbaga documentary na sa aking buhay mga may guys, itong aking YouTube. Lubos pa ako nagpapasalamat sa inyo guys, sa mga nanonood, sa mga baguhan. Ayan, sa mga baguhan ng mga subscribers, thank you din po. Actually ngayon parang hindi umangat yung subscriber ko, nanatili siya. So I know na balang araw lalago din tayo. So post lang tayo, upload lang tayo ng upload. Ayan, so hindi natin isipin muna yung sahod, kasi fa-follow na yan kapag masipag ka sa pag-upload. So tsaka na yung sahod. So ganun lang yan siya mga may guys. Yung aking watch hour naman dito, okay naman yung aking watch hour, hindi naman siya bumababa. Umaangat siya, kahit wala akong upload ng 2 weeks or 3 weeks, umaangat at umaangat pa rin siya, kasi may sinishare ko rin po yung aking mga videos. So yun po ang aking ginawa mga may guys. So ngayon, gaya ng sinabi ko sa inyo, 2 weeks hindi ako nakapag-upload, kasi nga ayun na, yan, dami kong iniisip, ang dami kong may mga videos naman ako, pero hirap sa pag-edit talaga mga my guys, lalo na sa pag voice over. Ayaw ko talaga yung mag voice over pa mga my guys, kasi nakakasakit sa mata at ng oras, nakawin niya yung oras mo, kasi alam niyo na yung limitasyon natin, hindi naman tayo ang may-ari ng bahay. So kailangan din natin na ganito ganyan, may gawin ka, ganito ganyan, paggising mo kailangan ganito ganyan yung gawin mo. So relate ba dito mga my guys yung katulad ko? So comment down below ha, sa mga baguhan dito na mga related dito sa video na ito, comment down below lang guys ha. So ito, wala akong pinapatamaan dito, ayaw kong manira ng tao, kasi nga tao lang naman ako. So ang sa akin lang, kapag uuwi ka na, wag ka nang hawakan pa. So hindi na yan problema ng katulong mo na wala siyang ikapalit sa'yo ngayon, hindi na yan problema mo na yan talaga, kasi tayo may kanya-kanya tayong problema. Mas matindi ang problema ng katulong mo kaysa sa'yo na ikaw na amo, kasi yung katulong mo mabigat yung problema kaysa kanya na amo, kasi katulong na yung kailangan niya hindi yung mga ganito ganyan na bagay, hindi, napakasimple yung problema niya. So ngayon guys, ngayon sharing lang to talaga guys so maging maalerto tayo, huwag tayong basta-basta na yung bang masarap na yung very sweet yung mga sinasabi niya, matatamis yung mga sinasabi ng mga amo natin. So isipin muna natin ha, huwag tayong basta-basta na didel sa kanila. Hindi ako nagdel, hindi ako nagsabi okay, hindi yan po guys, hindi ako nagsabi na okay, hindi ako nagsabi nga sige okay na ako, sige deal na ako niyan, sige yan ang kasunduan natin. Hindi ako nagsabi ng ganun guys, hindi ako nag-release ng salita ng mga ganun, kasi nga alam ko na sa sarili ko na matatalino talaga sila compare sa atin. Pero ako naman guys, bilang
isang matagal na ex-abroad ng 10 taon, alam ko po yun guys, alam ko po. So siguro nagkataon lang siguro guys na ganito, mahirap maghanap ng ano, kasi 2 months na eh. Supposedly noong last ano pa, uwi na sana ako, pero hindi siya nauwi, hindi ako nakauwi kasi naghahanap nga sila ng taga probinsya. Yung taga probinsya at taga dito Cavite City, pareho lang yan, tao lang yan. Nasa sayo na kung ano yung ituro mo doon, nasa sayo na kung i-training mo ba, nasa sayo na kung ano yung trato mo sa kanya, 'di ba? So ang hirap talaga guys. Sabi pa ng anak ko, bakit ma ang tagal mong umuwi? Kasi ganito ganyan, kasi graduating na yung anak ko ngayon ng senior high. So sabi ko, saglit lang anak ha, nagsisinungaling na ako dun sa anak ko, nakukonsensya ako, nagsisinungaling na ako dun sa anak ko. Siguro ito yung aking niraramdam na pabalik-balik, nalalagnat, na ano, di ko na siya maintindihan guys, yung sarili ko. So yung tangi kong solusyon nito talaga is yung makauwi, makasama yung anak ko, kasi yun lang naman talaga eh, 'di ba? Uuwi tayo sa pamilya natin, hindi naman tayo dito forever na dito tayo magtrabaho. I mean kung gusto ng tao na kung nagpaalam yung tao ng maayos, so pakawalan mo rin siya ng maayos. Wag naman yung madami pang bla bla bla, ganito ganyan. So noon pinagtitiis ko yung ugali niya noon, na masuplada yan. Pinagtitiis ko lang, nagtitimpi-timpihan lang ako noon, never ako nagsasalita. Pero ngayon hindi na. Pagdating ng adjust talaga mga my guys, uuwi talaga ako. Hindi ko palagpasin yan kasi nga nakaano na ako ng ticket ko eh, nakakuha na ako, bayad na ako doon. So sayang. Tapos i-extend ko naman ng 1 buwan. Ano ba yan? Yung anak mo doon excited na makasama kanya, excited na may kasama siya, kasi yung anak ko nag-iisa compare dyan sa kanya. Andyan yung mister niya, andyan siya, makakasama niya yung anak niya, 'di ba? Kung priority niya ang anak niya, priority ko rin yung anak ko. Buti siya kasi mapera sila, kahit 10 katulong okay sa kanila, 'di ba? Ako wala, tanging ako lang ang kailangan ng anak ko, at sa akin lang masaya yung anak ko, hindi sa ibang tao, kasi wala akong pera na pangpasweldo sa ibang tao. Sana naman maintindihan, 'di ba? Parang ano, parang andun na yung iniisip niya na makaya niya ako kasi taga probinsya. No, hindi ganun. May batas tayo, marunong tayong sumunod sa batas. Like I said guys, na uuwi talaga ako at uuwi sa probinsya namin. So ayaw kong patagalin to, ayaw kong uuwi ng September. Okay lang sa ano, okay lang siguro sa pizza 15 ganun, kasi pwede ko pang i-extend konti yung ticket ko. Pero pagdating ng September, kasi bagyo na yan eh, ang hirap mag-uwi na bagyo, kasi doon sa amin madali lang mabaha, nababaha kami doon. Yun ang totoong buhay, yun ang totoong kwento ng buhay ko doon. 3 araw na ano na ulan, nababaha na dun sa amin, hindi na ano yung sasakyan sa amin, yung mga tricycle, yung mga motor, hindi na yan kasi baha na. So may mga bagahe pa naman ako, hindi yan siya lumagpas ng 50 kilos, siguro mga 50 kilos yan siya talaga guys, yung aking bagahe. So mahirap talaga para sa akin uuwi ng bagyo, yung bagyo time, mahirap talaga guys. Ayaw kong umuwi ng ganun September, tagbagyo na yan sa amin, tagbaha na rin yan sa amin, hanggang sa December yan, babaha at babaha pa rin yan sa amin guys. Abutin pa yan ng January, babaha at babaha. Yung baha kasi dun sa amin guys, pabalik-balik. Kapag malakas yung ulan, ayan, babaha yan. Kapag huminto yung ulan, wala nang baha. Kapag lumakas na naman, babaha naman. So ganun yan sa amin, kasi rejected area yung Agusan del Sur. So sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, taga Agusan del Sur nga po pala ako, San Francisco, Agusan del Sur po guys. Ayan, so sa mga taga dyan na naka-subscribe, hello po sa inyo. So sharing lang tayo guys, kasi gusto ko naman na i-express yung sarili ko dito, ilabas ko lang yung mga nasa sa loobin ko guys. Hindi naman siya masyadong mabigat, kundi mayroong worry lang talaga, nag-alala lang talaga ako, kasi nga yung hinihiling ko na matapos yung problema ko, maumpisahan ko na yung problema ko, yun lang talaga guys yung hinihiling ko dito, wala nang iba. Ayaw ko nang humiling pa na maghanap pa ng trabaho or hindi na, gusto ko yung
yung malaya kami ng anak ko diyan sa mismo sa amin. Gusto ko na walang problema kasi nga actually hindi ko yan problema talaga, problema ng ibang mga tao yan. So kumbaga ako lang yung tulay niyan, ako lang yung makaka-resolve niyan talaga guys, hindi ako. So hindi nyo yan maintindihan yung aking problema kasi hindi ko pa yan na proper na sinabi dito. Balang araw guys, ma-share ko yan sa inyo ha. So ngayon yung anak ko, nagsabi yung anak ko na, ma, kailan ka uuwi, sabi niya. Sabi ko, anak, sabi ko, nagsinungaling naman ako, sabi ko, anak, malapit na, may inaantay lang ako. Sabi niya, ma, kabisado kita, ma, baka naman naawa ka, sabi ng anak ko. Sabi ko, hindi man anak, basta ngayon uuwi at uuwi ako. So yun guys, ang sinabi ko sa anak ko na ngayon na buwan uuwi at uuwi ako, uuwi talaga ako. Ayaw ko na ayaw ko na patagal-tagalin pa kasi yun ang pangako ko sa anak ko. Ayan, so relate ka talaga nito kapag ikaw ang ina, di ba? Relate na relate ka talaga. Priority mo yung anak mo. Oo. Hindi naman tayo nag-abroad. Kung sa kontrata tapos na ako sa kontrata, lagpas na. So kailangan natin na asikasuhin din yung pamilya natin, di ba? Kapag may pamilya tayo, kailangan natin yan. Kailangan natin na uwiin yung ating pamilya, di ba? So, yeah, dito na magtatapos guys yung ating video, yung ating sharing sa inyo guys. Hope na may natutunan din po kayo. Ayan, so thank you so much for watching and stay safe everyone.